Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa boxing. Ngayon po at kasado na ang April 13 showdown ni Nonito Donaire Jr. at Guillermo Rigondeaux. Kinuha ng PTV Sports ang pulso ng mga ordinaryong fight fans patungkol sa susunod na laban ng Pinoy champion. Dito ay napag-alaman namin na hindi gaanong kilala ng publiko si Rigondeaux at may ilan pa nga po ang nagsabi na magiging madaling kalaban ng undefeated Cuban Southpaw para kay Donaire. Ang kabuang detalye, hatid ni Dennis Principe. Dalawang araw matapos na may anunsyo ng Top Rank ang title unification bout ni WBO Super Bantamweight King Nonito Donaire Jr. at WBA counterpart Guillermo Rigondeaux, lumalabas na hindi ganong kilala ng mga ordinaryong Filipino fight fans ang April 13 opponent ng Pinoy champion. Kilala niyo po ba si Rigondeaux? Yung kapatid ni Donaire? Ako, hindi ko siya masyadong familiar eh. Hindi kasi siya, hindi ko pa Rigondeaux. Hindi ko pa naririnig ang pangalan niya. Bale, siguro hindi ko siya kilala kasi hindi ko pa naman masyado napapanood yung mga laban niya sa TV. Ang hindi pagkapopular sa publiko ay matagal ng problema ni Rigondeaux dahil ayon kay sports radio anchorman Renato Lirio, may tuturing pa ring underground talent ang undefeated Cuban puncher kahit pa 2 beses na itong umani ng ginto sa Olympic Games noong 2000 at 2004. Kulang sa kasikatan si Guillermo Rigondeaux dahil sa being professional, 11 fights pa lang siya. Pero hindi itinanggi ni Liro na mabilis ang kamao ni Rigondeaux. Bukod pa sa may bigat rin umano ang suntok ng 32 anyos na Cuban Southpaw. Oo, malakas ang knockout ratio, 11-0, 8 by knockout. Mag-iingat dapat dahil dyan kay uhaw din niya si Guillermo Rigondeaux. Nakakatakot na kalaban kasi may power una-una. May speed din yan. At saka ang pinakamagandang weapon nito, counter-puncher yan. Sa panig naman ng former 2-division world champion Terry Peñalosa, may tendency na maging boring ang susunod na laban ni Donaire dahil malaki anya ang posibilidad na tumakbo sa laban si Rigondeaux kapag tinamaan ng deadly right hook ng tinaguriang The Filipino Flash. Pag tinamaan nila rin, mas lalong pumangit ang laban dahil alam ko, takbo na. Medyo hindi ganun ka-exciting panoorin, medyo sigurista, pero compared to Donaire, siguro magbigay ng konting magandang laban, pero Donaire pa rin. Dahil sa promotional dispute, nadiskaril ang negosasyon para sana sa mas kakagatin ng mga fight fans na Donaire Abner Mares Super Fight. Kung kaya't ibinaling ng mga handlers ang 30 anyos na Jensen Bomber ang atensyon kay Rigondeaux. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Si Nestor nasuntok ng gano'n, di na nga lang nabalik. Samantala, ikinagulat naman po ng pamunuan ng Wrestling Association of the Philippines o WAP ang pagkakatanggal ng kanilang sport sa kalendaryo ng 2026. Pero sa kabila nito, gagamitin umanong motibasyon ng mga Pinoy wrestlers ang pangyayari para magsikap na makasungkit ng medalya sa 2016 Rio de Janeiro Games. Nagbabalik si Dennis Principe. Rekomendado na ng International Olympic Committee ang pagtanggal ng wrestling simula sa 2020 Olympics. Ito ang lumabas sa assessment ng IOC sa naging performance ng lahat ng 26 sports na inilaro noong 2012 London Olympics. Ayon kay IOC spokesman Mark Adams, ang kanilang rekomendasyon ay hindi dahil may masama silang nakita sa wrestling. Ginawa nila ang rekomendasyon dahil sa nais lamang nilang bawasan ang sports sa Olympics upang mas mapagtuunan pa nila ng pansin ang kabuuan ng biennial meet. Hindi naman makapaniwala ang pamunuan ng Wrestling Association of the Philippines sa nasabing development, lalo na kung ikukonsidera na ang wrestling ang isa sa may pinakamalaking bilang pagdating sa dami ng member countries. Ngunit ayon kay WAP Secretary General Carlos Sevilla, maaari pa itong magbigay ng karagdagang inspirasyon sa kanilang mga. Ito'y dahil mas iigting pa umano ang kanilang target na makasungkit ng medalya sa 2016 Olympics na ilalaro sa Rio de Janeiro. We'll have a stronger sense of urgency, and right now we'll be sending off, yun na nga, yung nabalita na rin na 6 of our top wrestlers to Iran for a long-term training, which will be the longest training camp, international training camp that they'll be undergoing.
ever sa history ng sports sa Pilipinas. And we really hope that one of them eventually, or even more than one of them, no, magka-qualify sa Olympics na ito. And if this will be, na wag naman sana, the last Olympics which will hold wrestling, ay talagang pipilitin namin makasungkit na talagang sagad-sagaran na yung gagawin namin dito. Si Tomohiko Hoshina ay naging qualifier ng bansa sa wrestling competitions nitong nakaraang London Olympics. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa cycling. Mamaya marami lalaro ng wrestling. Dahil po buo ang paniniwala na matutuloy ang kanyang European training, pinaplano na po ni Pilipinas champion Iris Valenzuela na mag-aral ng Italian language. Ito po kasi ang isa sa mga nakikita ni Valenzuela na maaaring maging balakid para sa kanyang paparating na Italian training kasama ang Tour de France team na Liquigas. Narito naman ang report ni Miss Cristabel De Leon. Sa mga susunod na linggo ay maaaring mag-enroll na sa isang Italian language class si reigning Ronda Pilipinas champion Iris Valenzuela. Prerequisite kasi na matuto ng basic Italian language ng LPGMA American Vinyl Skipper para sa inaasikasong training niya kasama ang Tour de France competing team na Liquigas. Sa ngayon ay umaasa si Valenzuela na walang magiging balakid sa kanyang Italian training na patuloy na pinaplansya ni longtime cycling patron Congressman Arnel T. Yung training ko sa Italy, inaantay ko lang naman eh. Wala pa kasi kaming report sa ngayon. Siguro sasabihin na lang yun pag nag-report na kami sa LPGMA. Sa ngayon ay nakatuon na ang atensyon ng Tabaco Albay Pride sa pagsuong sa hamon ng Air 21 Lutor Filipinas na magaganap sa Abril. Dito ay umaasa si Valenzuela na magagawa niyang makipagsabayan sa mga foreign rivals kasabay ng asam ng kanyang may depensa ang team championship sa taon ng Bikeathon. Magpapakita ulit kami ng magandang performance kasi kami yung team champion ng Letour. Kailangan ulit may depensa namin yun at saka yung kung ano yung ako ngayon na champion, papakita ko ulit sa kanila para masiya naman yung mga tao sa amin. Ang pambatong rider ni na Congressman Arnel T at business partner Eric C ay ang isa sa pinakatinitingalang siklista ngayon sa bansa. May angkin siyang husay sa pagpanhik sa bundok at hindi rin siya nauubusan ng lakas sa palusong at mga patag na ruta. Kaya naman sa kanyang edad na 25, marami ang nagsasabi na kung hindi mag-iiba ng ugali, pwedeng mapabilang si Valenzuela sa hanay ng iba pang mga cycling greats ng bansa. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At sumayin niyo po ang latest sa daigdig ng balakasan. Marami po kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.